on your lips tonight. Sing his word back to him. See if his name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, he's your healer. Let's sing it to him. You are the God that healeth me. Ang sabi niya, kung ako'y buong puso ninyong susundin at gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Egypto. Ako si Yahweh ang inyong magagamot. Exodus 15, talatang 26, Revised Tagalog Filipino Version. Magpapagaling na gabi sa inyong lahat, mga kapatid, mga kababayan. Anumang uri ng karamdaman at sanhin nito, si Jesus ay patuloy pa rin nagpapagaling at nagpapalaya mula noon hanggang ngayon. Ano ba ang karamdaman mo? Nais mo bang gumaling, makalaya sa anumang bisyo at pagdurusang dulot nito? Sinabi ni Jesus, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Lucas 4, talatang 16 at 19, Revised Tagalog Filipino Version. So, tayo po ay muli nasa nagpapagaling ang Diyos, pagaling at paglaya, every Wednesday, 7 p.m. At nung nakaraan po, itinalakay natin ang Huwad na Apostol. Ay naman po ay panibagong paksa na ating tatalakayin ang Huwad na Bayad. Okay, tayo po ay dumako sa ating panalangin at hingin natin sa Diyos na tayo po ay samahan sa gabi ito. At kung sino man po sa inyong mga kapatid ang merong karamdaman at mga dinaranas na mga pahirap sa kanilang mga kaisipan, sa kanilang mga damdamin, sa kanilang mga katawan, ay mangyari pong isuko natin sa ating Panginoon ang ating buhay at hayaan natin na kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin upang sa gayon tayo po ay lumaya at gumaling sa mga gawa ng kaaway. Hingin natin sa Diyos na tayo po ay bakuran ng kanyang mga anghel at tayo po ay patuloy na makaranas ng kagalingan at kalayaan at ganoon din naman ang kasaganaan ay patuloy dumali sa atin. Kaya po kung kayo ay nakatungay ngayon, nawa ay dalhin natin ang mga panalangin ito sa gayon ay mabuksan ang ating mga puso at isipan sa mga katotohanan na
Si Jesus noon, ngayon, at sa walang hanggan ay hindi nagbabago. Okay? Tayo po manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay naririto sa inyo pong harapan sa pangalan ni Jesus at nagpapasalamat sa inyong mga kaloob, lalakas at kapangyarihan laban sa mga gawa ng kaaway. Balutin mo kami ng dugo ni Jesus. Pakuran mo ang mga miyembro ng aming pamilya ng dugo ni Jesus. Salamat sa iyong makapangyarihang mga anghel na patuloy na nagbabantay at nag-iingat sa amin laban sa pamiminsala ng kaaway. Binawasak namin mula sa ikatlong langit at iginagapos ang bantay na dyablo sa aming isipan, kalooban, damdamin at sa aming tahanan sa pangalan ni Jesus. Inutusan namin na iwan ang mga lugar na ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Tinatalian namin ang bawat demonyong isinugo, inilipat at sumusunod sa amin. At inutusan namin lumabas mula sa aming malayang isipan, di sinasadya, lahat ng bahagi ng aming katawan, kalooban, damdamin at personalidad sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Okay, bilang pagripasok po ng ating pong tinatalakay ang lagusan ng mga demonyo, ang doktrinang huwad ay ito yung pinakahab na kung saan makikita natin ang huwad na Ebanghelyo, huwad na Diyos, huwad na Kristo, huwad na Espiritu, huwad na propeta, ang huwad na apostol at ang huwad na guro. Okay? So dito po sa mga huwad na to ay magmumula yan sa huwad na doktrina na kanilang natutunan. At kung magkagayon ay magiging huwad na rin ang mga gagawin ng mga naniniwala sa mga doktrina na hindi tinuturo ng banal na kasulatan. Kaya sa gabi ito pong ating paglilingkod ang huwad na guro. Okay? At ang mga huwad na guro ay patuloy pa rin nagtuturo ng mga aral na taliwas sa sinasabi ng banal na kasulatan. So kung tayo po ay naging biktima ng mga huwad na guro, ano po ang dapat natin gawin? Sapagkat ang mga ito katulad ng propeta, apostol ay maaaring maging guro din dahil sila yung mga nagtuturo. Okay? Pero ito pong guro mismo o tinatawag nating nagtuturo ng mga aral na taliwas sa sinasaad ng banal na kasulatan ay isa pong gateway o pintuan sapagkat kung mali na nga po yung ating doktrina o paniniwala na hinahawakan dahil dito sa mga gurong ito ay kumbaga pinaka entry point na makapasok ang tinatawag nating karamdaman at mga kaugnay na mga aalipin o tatali sa isang tao. Kumbaga nga po sa wikang English, you can be bewitched by the false teaching of these false teachers. At yan po ay nangyayari at patuloy na nagaganap sa mundo. Kaya kung tayo po ay hindi magiging mapanuri, malamang tayo po ay ma-bewitch ng bulaan o huwad na guro. Okay? So tayo po ay naniniwala sa sola scriptura, sola fide, sola Christus. Okay? And sola gratia, sola Deo. Na ito pong 5 sola na to ng Reformation na isa po sa ating pinanghawakan. Okay? At sa panahon ito ay katulad ng winika ng Biblia ay makikita po natin na ang mga huwad na guro ay nagsilabasan na. Kaya ano ang gagawin natin kung mangyayari na tayo ay mapaniwala ng mga gurong ito na nagtuturo ng aliwas
kasalungat ng turo, aral ng banal na kasulatan. Okay? So, una ay yung manampalataya kay Jesus. Ito yung pinaka-basic na dapat nating malaman na siya ang Diyos na nagkatawan tao, ang nag-iisang anak ng Diyos. Kalawang humingi ng tawad at magpatawad. At putulin ang mga sumpa na dala nitong mga aral na ito. At ikaapat ay palayasin ang mga masasamang espiritu na kaugnay dito po sa mga maling aral na natanggap natin sa mga buwan na ito. Alright? Now, so dito po ay lagi natin pinapakita ang tulay patungo sa Diyos. Sa pagitan natin ay walang may hadlang kundi ang kasalanan. Anong gagawin ng tao? Gagawa siya ng mga rules. Hindi po pwede. Rituals, hindi rin po pwede. Or magpalipat-lipat ng relihiyon. Hindi rin po pwede. Ang pwede lang ay ang ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Nagawa na niya yan. Ang tanging mong gagawin lang ay ang manampalataya, sapagkat yan ang isinasaad ng banal na kasulatan. Na kapag nanampalataya ka sa Kanya, ikaw ay nakatawid na patungo sa Diyos at meron ka ng kaugnayan sa Diyos at binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Ito ang pinaka maganda, pinakamainam, pinakamahusay na regalo na matatanggap mo. At kahit hindi araw ng Pasko, sapagkat araw-araw ay magiging Pasko sa iyo, sapagkat ang buhay na walang hanggan ang pinangako sa mga nagsisampalataya kay Kristo Jesus. Kaya kung ikaw ay nananampalataya sa Kanya, kasunod nito ang paglaya at paggaling. Napaka-imposible na ikaw ay lumaya at gumaling kung wala kang pananampalataya kay Jesucristo. Okay? At anong mga hadlang sa paggaling at paglaya? At every Wednesday, nababanggit po natin ng mga ilang dahilan. At isa po dito ay maaaring naghahanap o sa number 7 ay looking for signs and wonders. So, ang pagaling, okay, at paglaya ay hindi nangangailangan na makita mo mga tanda at mga hiwaga nito o tinatawag natin kababalaghan. Na bago ka maniwala, kinakailangan makita mo muna mga tanda. Ang pananampalataya ay taliwas dun sa tinatawag po nating empirical, okay, perception, yung makita mo, mahawakan mo, tsaka mo paniniwalaan. Okay? At iba rin to sa tinatawag nating yung rationalism, yung pagiging rational o makatwiran. Ang pananampalataya ay hindi nangangailangan na i-rationalize mo ang isang bagay na tama nga totoo na bago paniwalaan, kundi naniniwala ka sapagkat ito ang isinaad ng Biblia na si Jesus ay nagpapagaling at nagpapalaya. At ito ang ginawa ng isang babaeng 12 taon nang dinudugo. Ang sabi niya sa kanyang sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang mga laylayan ng damit, ako ay gagaling. So sa puso ng babae yun na merong karamdaman ay nagkaroon ng bisa sa kanya kasi yung paniniwala niya na siya ay gagaling ay nagkaroon ng epekto sapagkat ito ay napatunayan ng ating Panginoon sapagkat may lumabas na kapangyarihan sa kanya. Kaya nga, yung faith ay higit sa lahat kung ninanais ng isang tao na siya ay gumaling. Hindi mo kailangan makita o yung kababalagan makita o makita mo muna bago mo paniwalaan.
kung inilatag sa iyo na si Kristo ay nagpapagaling at nagpapalaya, ay nasa iyong discretion kung ikaw ay maniniwala. Kaya dito ay lagi nating inilalahad ang kailangan ang pananampalataya, paniniwala kay Kristo Jesus na siya ay nagpapagaling. At yun ay papaniwalaan natin ayon sa Ebanghelyo na nabanggit na si Kristo Jesus ang bugtong na anak na ipinadala ng Diyos upang tayo ay maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Kaya nga yung mga hadlang na yan ay hindi nakabuti kung tayo ay nagnanais na gumaling at lumaya. Amen? Alright. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Alright. Ito po yung paalala natin sa unang Juan 4:1. Ang mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritu nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundo ito. First century po ito ng isulat ni Juan sa mga mananampalataya na nakakalat sa Asia. At ito'y lantad at hayag sa kanya na maraming huwad na propeta. Napakainam na tayo po ay nagsusuri o sinusubukan natin na kung ang Espiritu nasa kanila ay galing sa Diyos. Sapagkat nga po ang mga bulang guro, propeta, mga apostol ay nagkalat sa mundo. Alright? Now, pamagatan po natin ang ating paksa ngayon, ang huwad na guro. Ayan. So, pag sinabi po natin huwad, fake, counterfeit, hindi totoo. At ang guro, ito po ay yung mga nagtuturo. At itong mga nagtuturo ito ay mga nag-aaral po yan. Mga nagsasaliksik din. Pero may mga guro din na huwad at ang kanilang mga itinuturo ay ayon sa kanilang mga pinaniniwalaan, personal, at hindi ayon doon sa isinasaad ng banal na kasulatan. Siguro kung magtatanong kayo, sino ba itong mga huwad na guro ito? Katulad ng ating nakikitang larawan ngayon, na yan po ay mga nag-aanyong tupa, mababait, pero ang loob po niyan ay mukha ng lobo, maninila. Kaya nga po tayo sinasabihan na subukin muna, suriin, alamin kung ang Espiritu ng Diyos ay talagang nasa kanila. Okay? Now, ang tanong natin ngayon ay sino ba ang huwad na guro? Okay? Ano ba ang mga katangian ng huwad na guro? Paano ka makakalaya sa huwad na guro? So ito po yung basic question na lagi po nating tinatanong at sinasagot. Right? At siguro nga po magtatanong tayo, sino ang huwad na guro? Okay? So from 1st century down to the 21st century, ay marami ng mga tagapagturo ang mga nagsilabasan at ang mga turo nila ay mga naka-archives na yan at sa pagsusuri at pagsisiyasat sa liwanag ng banal na kasulatan ay natagpuan na karamihan sa mga aral o turo nitong mga nakaraang mga nagtuturo ay hindi umabot sa tamang pamantayan ng banal na kasulatan.
Kaya nga po ito ay sinasabi na huwad na doktrina o doktrinang huwad, sapagkat itong mga huwad na guro ay nagturo ng huwad na doktrina na hindi naaayon sa sinasaad ng banal na kasulatan. Okay? So, sino ang huwad na guro? Ito yung tanong natin. Okay, hindi ko po babanggitin ang mga pangalan ng mga huwad na guro yan, at malalaman po natin ang kanilang katangian katulad ng isinaad ni Pablo kay Timoteo sa unang Timoteo, Kabanata 1, talatang 3 hanggang 7 sa Revised Tagalog Filipino Version. Okay? So, sulat po ito ni Pablo kay Timoteo, at si Timoteo po ay isa pong kabataang manggagawa, isang Griego, at nakasama ni Pablo sa pagmisyon, at siya ngayon ay naitalaga ni Pablo na maiwan sa isa sa mga simbahan sa Asia upang pangunahan ang simbahang ito sa laban sa mga huwad na guro. Sabi niya dito, mula sa talatang 3, gaya ng ipinakiusap ko sa iyo bago ako pumunta sa Macedonia, nais kong manatili ka sa Efeso. Ayan. So, ito yung nais ni Pablo, na manatili siya. Hindi muna siya isinama ni Pablo, manatili siya sa Efeso. Anong dahilan? Upang utusan mo ang ilang tao diyan na huwag magturo ng maling aral. Okay? So, ang binabanggit ni Pablo dito ay utusan. Ibig sabihin, ang uutusan niya ay yung mga nasa simbahan na kabilang sa simbahan ng Panginoon, Iglesia ng Panginoon, na ito ay mga nagtuturo ng maling aral. Okay? So, ano yung maling aral? Tingnan niyo po sa 4. At huwag nilang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat. Ano ba yung mga alamat na mga kwento, no? Ng mga alamat tungkol sa mga alamat ng ng mga dakilang tao, o mga alamat ng kung ano mga alamat yan na kwento, no? Na hindi binigyan ng kapangyarihan ng banal na kasulatan na maging gabay o aral sa buhay pananampalataya. Sapagkat pag sinabi nating mga alamat, yan ay mga kwento ng isang tao o bagay o hayop. Now, ang sinasabi ni Pablo ay huwag pag-aksayan ng panahon. Ibig sabihin, ito ay hindi mga maka-Biblia na mga aral na kapupulutan na para ipamuhay. Okay? Mga alamat yan, mga kwento ng mga tao. Okay? So, tayo may mga alamat dito sa Pilipinas, katulad ng alamat ni Malakas at Maganda, ang alamat ni Bernardo Carpio, ang alamat ng kambing, mga maraming alamat na pwede tayong mabanggit, ano? At yan ay walang katibayan sa banal na kasulatan, kundi yan ay kwento ng tao. At ang sabi ni Pablo doon ay huwag nilang pag-aksayan ng panahon. At itong mga alamat na to ay ibig sabihin walang maitutulong sa espiritualidad ng isang mananampalataya. May kasunod pa. At mahahabang talaan ng mga angkan. Yung list ng mga genealogies na kanilang tinatrack, yung pinagmumula ng kanilang mga lahi,
ay huwag daw pag-aksayahan ng panahon ito. Okay? Yan ay pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi nakakatulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung titingnan po natin ang prinsipyo dito sa nabanggit sa mga talatang ito, ito ay 1st century, tayo ngayon nasa 1st century. Ano kaya yung mga maling aral at mga alamat at mga talaan ng mga angkan na maaaring maging pagmulan ng mga pagtatalo? Okay? Sa panahon natin, yung mga aral na hindi na mga taliwas ay tinuturo ng Biblia. Okay? Ano ba yung mga maling aral na yan? Ay maaaring aral o na hindi nila matanggap na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? Ano pa? Ang aral na ang Biblia ay maraming mali. Okay? Ano pa? Mga aral na hindi sinesertified ng banal na kasulatan at hindi accepted na maging pamantayan para sa ating pamumuhay. Okay? Yan ay aral ng tao. Nakukuha niyo po. At yung mga alamat, ito po yung mga kasaysayan doon sa mga nakalipas na mga kwento na wala rin kaugnayan sa ating spirituality. At yung mahabang tala ng mga angkan, lalo na siguro kung titingnan natin yung mga angkan-angkan, huwag na tayong lumayo, yung mga nasa mga politika ng mga tao yan, angkan din yun eh. May mga, kumbaga, yung mga pagtatalo, na pinagmumulan ng pagtatalo dahil nga sa, halimbawa, mag-endorso ka ng mga politiko. Kung ikaw ay isang pastor o manggagawa o born again, mag-endorso ka nitong mga politiko na iyong panigan na hindi naman matanggap ng iba. Doon, sabi ni Pablo na maaaring pagmulan ng pagtatalo o pagdidebate na hindi nakatutulong sa tao upang matupad ang plano ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, itong mga nangyayari ito na pinag-uusapan yung mga kwento ng mga politiko, mga kwento sa mga nakaraan, mga alamat, okay, mga maling aral, ay wala itong may tutulong sa tao. Kaya dapat ang pagbigyan ng focus ay ituro ang banal na kasulatan kung ano ba ang tinuturo nito sa atin. Hindi itong kwento ng mga maling aral at kwento ng mga alamat at kwento nitong mga talaan ng mga angkan. Huwag na tayong lumayo doon sa mga politiko na lang. Kaya hindi dapat yung uusapan pa. Okay? Lalo ngayon, mainit na mainit ang mga issue sa mga kandidato. Nilalabas yung kanilang mga mabubuting mga katangian na inilalabas ng mga tao, nakablog yan, kanilang mga kadakilaan, mga accomplishment, na para bang walang ka-amos-amos o walang bahid na korupsyon. Kumbaga yung imahe ay talagang pinagaganda para papaniwalain ng mga tao na ito'y mahusay, magaling, okay, o mapagkakatiwalaan. So yan po ay pinagmumula ng pagtatalo. Kaya kung kayo po ay may mga kandidato na inaalagaan, sa inyo na lang yan. Huwag nyo nang ibandila na itong aking kandidato. Ano po yan taliwas na rin sa aral ng Biblia yan pagka ganyan. At si Pablo ang nagpapaalala nito,
Kung magtatanong kayo, wala ba tayong karapatan na mag-endorso? Kung yan ang pagmumulan ng pagtatalo ng mga Kristiyano, tigilan na. Yan ang sinasabi ni Pablo. Amen. Ako po. Kaya ako hindi po nag-endorso ng mga politiko. Nananalangin po tayo kung sino yung kalooban ng Diyos. Pero ako, kumbaga mag-endorso ka pa, rally ka pa, sumama sa kanila, isang malaking kalokohan na yan. Okay? Hindi po natin ini-endorso ang mga politiko. Nananalangin tayo sa patnubay ng Diyos. Siyempre, may babatikos din sa atin at sasabihin nila, parang wala ka namang pakailam. Hindi po. Kasi kung sa banal na kasulatan ng ating pag-uusapan ay yan ay politika at yan ay kumbaga sa separation ng church and state, ay hindi tayo nakikialam dyan. Bayaan natin sila dyan. Ang pakialaman natin ay ang pagtuturo ng tamang aral ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay manggagawa, sa ngayon, may mga pastor nga na aktibo dyan sa pagtabo o pangangandidato o kasama ng kandidato o kandidato mismo. Ang tawag dyan para nagmumukhang po yan, tupa na lobo ang nasa loob. Kaya kung gusto mo ikaw maging mangangaral din ka tinawag, doon ka na lang. Hello? Yun nga po, isa pong pinagtatalunan din, kaya hindi po rin maganda talaga na sa mga mananampalataya ay nagtatalo pagdating sa mga politiko. Talaan din ng mga tao yun Kumbaga, yung principle nandito sa talatang ito. Kaya tamaan po, huwag magagalit kasi kung sa banal na kasulatan tayo susunod at titingnan po natin maalit yung tono nito, ay talaga pong tama yan. Hindi po nakakatulong sa tao. Lalo na tatakbo ka, kakandidato ka, bagamat merong nananalo ng mga Kristiyano, kalooban ng Diyos ang nangyari. Pero kung ito ay magdudulot lamang ng confusion doon sa mga tao na makikinig sa iyo, medyo magtataka sila at magugulat na ano ba talaga ito, pastor ba ito o politiko? Ayan. Kaya kung ikaw magpapastor ka na lang. Kung ikaw politiko, politiko ka na lang. Pero pinagsasabay nila gusto nila 2 in 1. Ang tanong ay, what are they trying to impress? Ano ba ang gusto nilang patunayan? Sabihin nila, tinawag ako ng Diyos dito. Ang tanong ko sa iyo ay, kinausap ka ba ng Diyos? Na ikaw muna anak ay politiko. Patunayan mo yan. Dahil kung ikaw lang ang nakadinig niyan at walang magpapatunay sa iyo, magpaisip mo, nagigising mong galing ka ngayon, nagkakatakot na ka. Right? So, kaya, lumalabas ngayon na nagiging huwad na guro itong mga nasa linya ng mga tumatakbong mga pastor o Kristiyano na maging politiko. Okay? Hindi natin maintindihan, pero napakalinaw na hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Iibigin mo isa at kapuputan mo isa. Kaya itong unang Timoteo sumasagot doon sa sino yung mga huwad na guro. Kahit na ikaw isang pastor, mahawak ka ng simbahan, pwede kang maging huwad na guro kung hindi tutugma sa pinaniniwalaan mo at ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga dito, ang sinasabi ni Juan ay maging mapanuri kayo. Subukan ninyo kung ang Espiritu ng Diyos ay talagang nasa kanila. Kaya pala naroon sa simbahan, siyempre alam mo na, para paniwalaan na ito ay mabuting tao, ito ay dakila, ito ay magaling.
makadiyos, pala'y gusto yung politika. Bakit? Huwag na tayo magpaligoy-ligo pa kasi may pera sa politika. Ano man ang sabihin nila na ito'y paglilingkod, tandaan natin, okay? May kapangyarihan, hawak lang yung kapangyarihan, naroon din ang pera. Amen. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya yung po mga kapastoran natin nakikinig, huwag po kayo magagalit sapagkat nagiging huwad na guro tayo niyan kapag tayo ay involved sa politika. Nakakatukso po kasi kilala ka eh. Nakakatukso kasi nakakatulong ka. At may magsasabi siya, tumakbo ka, pastor. Ay siyempre ko naman, nauto. Oo nga, no? At ang iyong motive ay para mas marami ka pang matutulungan at matuturuan. Hello? Hindi po totoo yan. Kasinungalingan yan. Alright? Kaya nga po ina-encourage ko ng mga pastor, kung ikaw ay gusto mo talaga maging guro at hindi ka sabing huwad, ay mag-stick ka dun sa tawag mo. Kung gusto mo talaga magpolitiko, bay iwanan mo yung pulpito. Nakuha nyo po? Bato-bato sa langit ang tamang, huwag magagalit, ano? Kasi may mga pastor tayo na talagang gusto maging politiko. Tanggapin na natin ang katotohanan dahil kung ikaw ay talagang nais ng Diyos maging politiko, ay wala ka dyan sa pulpito. Nakuha niyo po? Hindi aksidente na tinawag ka na magpastor. Pero kung magiging politiko ka, ay isang ano po yan, ninanais mo maging politiko, ikaw na ang nagtuturo niya sa sarili mo. Na yan ay sarili mo lang. Okay? Now, so much for that. Sa verse 5, may binanggit pa dito si Pablo, ang layunin ng tagubilon ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. May ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nalulong sa walang kabuluhang pakikipagdebate. Nais nilang maging tagapagturo ng kautusan, gayong hindi naman nila naunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang ipinagpipilitang ituro. So malinaw kay Pablo na itong mga tagapagturo ito ng kautusan, no? Narito yung prinsipyo, ano po? Pero doon sa konteksto, titingnan natin, meron itong mga Judaizer to na ipinipilit nilang maging tagapagturo ng kautusan, gayong hindi naman nila naunawaan ang kanilang sinasabi. Ano ba yung sinasabi nila? Magpatuloy kayo para kayo maligtas. Right? Ay, taliwas naman doon sa biyaya ng Diyos na yan. Kasi hindi sa circumcision na pagpatuloy na liligtas ang tao, kundi sa pananampalataya. Kaya sinasabi ni Pablo, pinagpipilitang ituro na mali naman. Alright? Ganon din naman sa panahon natin ngayon na itong ating mga kamanggagawang pastor na gustong maging politiko ay ang mangyayari dyan, itutwist mo yung magiging compromiser ka niyan. Kahit na hindi mo magkaiba kayo ng pananampalataya, lalapitan mo sila kasi gusto mo ng boto nila. Nangyari na yan At mangyayari pa kasi yung udyok ng espiritu sa kanila na tumakbo at yun ay hindi galing sa Diyos, galing sa kanila yun. Imagine mo, nakalagay ka na dyan sa pulpito, gusto mo pang doon sa trono pumunta. Hello? Ano yan? Taliwas na doon sa pagkakatawag ng Diyos. Kaya nga, yung tanong natin kanina, sino ba ang mga huwad na guro? Itong mga to. Malinaw na yung binabanggit ni Pablo na nagiging huwad na guro kasi taliwas na doon sa tinuturo nila doon sa ginagawa nila.
Kaya nga ang aking challenge nga at ang aking masasabi, advice ko ay kung tinawag kang magpastor, doon ka na lang sa pagpapastor. At kung tinawag kang maging politiko, doon ka na lang sa pagiging politiko. Dahil yan maghahalo eh. Right? Pero sabi naman ng iba, nagkakaigi naman sila. Oo, maaari nagkakaigi doon sa iba, pero paano doon sa iba? At hindi yan universal. Right? Talagang mayroong mga kaloob na binigay ang Diyos na dapat yan ang gampanan mo. Ay baka pagka ganyan, nagdo-double face yan, ay magiging huwad na guro ang tawag natin dyan. Amen? Now, ang huwad na guro ay nagtuturo ng ebanghelyo na taliwas sa Biblia. Taliwas sa tamang pananampalataya at nakapokus sa mga turo ng tao. Yan ang taliwas. Kaya yan ang huwad na guro. Kaya kung titingnan nyo na kayo itataliwas dun sa sinasabi ng Biblia sa tamang pananampalataya at nakapokus sa mga turo ng tao, ay huwad na guro ka ngayon lalabas. Kasi ang tunay na guro ay nagtuturo ng banal na kasulatan. At ito ang kanyang buhay. Ito ang puso niya. Naakayin ang mga tao sa tamang pananampalataya. Kung inaakay mo yung mga tao sa politika, ay iba ng kwento yan. Okay? Yun nga po, talaga may magagalit sa akin ito kasi tinitira. Hindi ko tinitira. Ipinapaunawa natin. Maikli lang ang buhay. Bakit gusto mo pang lumipat doon sa trono, naroon ka na sa pulpito? Gusto mo pang bumaba? Samantala yung pulpito, yan ang pinakamataas na tawag ng Diyos. At yung trono, okay? Yan, kakaiba dun sa tawag ng Diyos. Tawag din ng Diyos yan. Maaaring tawagin ng Diyos ka dyan. Pero kung saan ka tinawag at naroon ka, yun na yun. Imposible na nagkamali ang Diyos ng pagkatawag sa iyo. Tao nagkakamali, pero ang Diyos hindi magkakamali. Okay? At siguro tayo, yung mga kapastoran natin ay natutukso. Dahil may mga nag-uudyok, nakikilala sila, malapit sila sa mga tao. Pastor, tumakbo ka. Nagkagawad. Mayor, barangay captain. Ano pa? Yan ang mga kaya titingnan natin, ang danger niyan, nagiging huwad na guro na itong mga ito. Kapag yan ay umangkla sa mga aral nitong mga aral ng mundo na isinusulong ng mga tao. Kasi yan temptation and diablo yan. Okay? So much for that. Alright, mga maling aral. Taliwas sa tamang pamantayan ng doktrina at paniniwalang tinuro ng Biblia, maraming mali sa Biblia. May mga nagsasabing ganyan. Ano pa? Lahat ng reliyon sa Diyos ang patungo. Hindi po totoo yan. At hindi totoo na maraming mali sa Biblia. At hindi rin totoo na lahat ng reliyon sa Diyos ang patungo. Hindi po lahat. Kasi kung titingnan natin ang mga reliyon, napakaraming reliyon. The 7 major religion in the world, kaya ng Islam, Buddhism, ano pa, ang Hinduism, lahat ng uri ng reliyon, hindi po. Katlaw, si Kristo ay tao lang, hindi Diyos. At ang Iglesia ni Kristo lang ang maliligtas, etc. Yan po ang mga maling aral na kapag sinuri mo ang Biblia, lulutang yan,
ay aral ng tao, aral ng mundo. At yan ay itinuturo ng mga huwad na guro. Imagine mo, maraming mali sa Biblia at kulang pa daw ang Biblia. Kaya ang pagsusuri sa mga taong nagtuturo ng banal na kasulatan, kung talagang sa Diyos sila, ay subukin natin kung ano ang uri ng kanilang itinuturo. At kung ang tinuturo nila ay tumutugma doon sa kanilang pamumuhay. Okay? Now, so, ikalawang tanong natin, ano ba yung mga katangian ng huwad ng guro? Okay? Meron po akong 7 na babanggitin dito. Ito po ay isa po sa ating mga na-research. Ano po? At isinalin po natin sa wikang Pilipino. Okay? Una, ang mga huwad na guro ay mapagbigay lugod sa tao. You see that? Men pleasers po yan, mga yan. Gusto nila laging napiplease ang mga tao. Kaya nga, parang ano yan nagiging politiko. Na gusto ng mga ito na sila'y magugustuhan ng tao. Kaya nga, kahit pag-tumbling gagawin nila o kumain ng apoy. O tumulay sa movie. Para lang sila magustuhan ng tao. Yan po ang mga huwad na guro. Okay? Tingnan niyo po ang wirikan ng banal na kasulatan, sabi ni Pablo. Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung yan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Kasi ito si Pablo ay pinagbibintangan na kumbaga nga para lamang magustuhan siya ng mga tao. Right? Ay meron siyang kakaibang personalidad. Dinipensa naman niya ang sarili niya na hindi ako humahanap ng nakaluguran ako ng tao. Hindi ng Diyos. Kasi siya sa lahat ng mga apostol, siya lamang yung apostol na talagang inikot niya ang Asya, kumbaga yung panahon na yun, ang mundo, para lamang ipangaral si Kristo. At pinagbibintangan siyang man pleaser. Okay, hindi siya man pleaser. Pero yung mga huwad na guro, ang sang-ayon dito sa sinasabi niya, ang hinahangad ay sila'y kaluguran. Na meron silang magagandang ginawa. Na mahuhusay silang magturo. Actually, itong si Pablo ay sinasabi, ang boses nga niya para squeaky voice yan. Kumbaga ang boses niya yan, yung parang yung boses yan, maliit na, pero at merong power yung niya, yung pangangaral niya. Yung personalidad niya, kakaiba. Maliit na tao lang yan, medyo kalbo, yan ang description sa kanya. So, hindi niya hinihingi yung siya'y kaluguran ng tao, kundi kaluguran siya ng Diyos. Yung mga huwad na guro, ganoon. Gusto ng mga ito na ipiplease yung mga tao para sila'y magustuhan. You don't have to please people para magustuhan ka na kahit mali ang itinuturo mo. Sa ngayon, nangyayari yan Para magustuhan ka ng mga tao, ay magturo ka na yung magugustuhan nila. Anong gusto lang madinig? Pagpapalain kayo ni Lord, dadami ang yung pera. Ano pa? Kapatid, ikaw ay nakita ko na ikaw ay maraming negosyo na pinatatakbo. Ikaw ay maglalakbay kung saan-saan.
So yun, yung mga bulaang huwad na guro na hindi namang sinasabi ng Lord na gano'n, na itinuturo doon sa mga tao. You don't have to please people in order for you na ikaw ay magustuhan nila. Ang kailangan ay ituro ang katotohanan na kung kasalanan ang ginagawa mo, tigilan mo yan. Sapagkat pag hindi ka tumigil yan, mapapahamak ka. Yun ang tunay na guro na sinasabi dun sa kanyang mga tagapakinig, kapag kasalanan, kasalanan. Pag mali, mali. At hindi natin ito, kumbaga, tinotolerate na magpatuloy kayo dun sa kasalanan. Eh kung masaktan kayo, umalis kayo sa simbahan, go ahead. Basta ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, na kapag hindi kayo nagsisi sa kasalanan nyo, mamamatay kayo sa kasalanan nyo. Amen. Right? Yun ang tunay na guro. Nagtuturo ng tama, totoo, at mabuti. Pero kung gusto mo yung tao ma-please sa iyo, ay sasabihin mo sila ng katakot-takot ng mga kasinungalingan na ikaw ay pagpapalain ni Lord. Ayan. Na ikaw ay bubuti ang buhay mo. Eh kung mga mali naman ang pinaggagawa nila at hindi ayon doon sa tinuturo ng Biblia, ay hindi dapat yun ang madinig nila. Dapat magsisi ka sa kasalanan mo. Kapag hindi ka nagsisi, mamamatay ka dyan. Yun ang tunay na guro na sinasabi ang katotohanan ng banal na kasulatan. Pero dahil nga maraming sinungaling na guro ngayon, ay puro madidinig mo, puro mga pagpapala, puro mabubuting salita, mga positive thinking. Wala kang madidinig na masama. Ang problema, hindi nire-rebuke yung mga kasalanan ginagawa. Okay? Pagka nakikita mong mali ang ginagawa, rebuke mo talaga yan kasi mali. Kaya kayong mga kapatid nakikinig ngayon, kung mali ang ginagawa nyo, ay hindi natin ito tolerate. Ituturo natin ng tama na mali yan, baguhin mo ang ginagawa mo. Kung naloloko kayo ng kapwa nyo, hindi maganda yan. Kung nagsisinungaling kayo, hindi maganda yan. Kung nalalamang kayo ng kapwa nyo, hindi maganda yan. Yun ang totoong guro. Kung sasabihin mo, okay lang yan, hindi tama yan. Okay? So number 1 yan, yung huwad na guro, mapagbigay lugod sa tao. Okay? Yan niya sa unang Tesalonica 2:1-2. Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Alam ninyong hinamag kami't ininsulto sa Pilipos. Ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo magandang balita. Ang pangaral namin sa inyo ay hindi batay sa kamalian o sa masamang pagnanasa o sa hangad na manlinlang. Verse 4, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami sa inyo, hindi upang bigyan kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na nakakasiyasat ng ating puso. See that? Ang preacher, ang mangangaral ay hindi men's pleasures, kundi God's pleasure. Kaya nga kung ang mabuting balita ay sasabihin mo na talagang si Jesus lang ang daan patungo sa kaligtasan. Hindi pwedeng magano yan na aakapin mo yung maling daan ng kaligtasan. Kung mali naman ang turo talaga, hindi mo tatanggapin yan. Kaya hindi ako naniniwala sa ecumenical Imagine mo, magkakaisa kayo, iba-ibang relihiyon for the sake of peace. Paano kayo tatakbo ng mapayapa niyan kung makakaibang pananampalataya nyo? Si Kristo, inaakap mong Diyos na nagkatawan tao. Samantalang tong Islam, hindi niya tinatanggap si Kristo na tagapagligtas. Paano kayo magkakaisa niyan?
Tapos ang Roman Catholic, kinakailangan dumaan ka muna kay Maria bago kahit dumaan kay Kristo. Paano tayo magkakaisa niya? Talaga maghihiwalay yan. A man pleaser ay yung inaakap yung sige magkaisa tayo. Hindi yan ang turo ng Biblia. Ang sabi ni Kristo, I came here to bring the souls. Ang dala ko'y tabak. Ay talagang yan, maglalaban-laban tayo kasi mali ang paniniwala at itinuturo ng mga gurong ito. Huwad na guro. Ayan ang gusto ni Satanas, na magkaisa ang lahat ng relihiyon. Ay hindi po pwede mangyari yan kasi taliwas yan sa banal na kasulatan. Amen. Lakpakan natin ng Lord. Kaya hindi po tayo naniniwala dyan sa ecumenical na na sama-sama ng for the sake of peace. Hindi po yan. Laging may kung taliwas ang paniniwala mo sa sinasabi ng Biblia, hindi tayo magkaisa dyan. Kuha po nyo? Ngayon, kung naniniwala ka na ang Biblia ay salita ng Diyos, magkakaisa tayo dyan. Kung naniniwala ka na si Kristo ay Diyos na nagkatawan tao, magkakaisa tayo. Pero kung hawak-hawak mo ang Biblia at hindi mo pinaniniwala ng turo ng Biblia, makakahiwalay tayo. Okay? So yung mga huwad na guro, inaakap nila yan, sige, magkaisa tayo. Ayan. Ang dami niya, mga organisasyon na tinatawag na ecumenical o magkakasama sila. Ang tawag yan, compromise o pagkukompromiso. Okay? Now, kalawa, hindi siguro natin matatapos to, no? Magpuputol tayo, pero tutuloy po natin. Ikalawa, ang mga huwad na guro ay nagtatapon ng mga dumi sa mga tao ni Kristo. Ibig sabihin to, naninira ng iba. Okay? Now, sabi dito sa 2 Korinto, 10:10. Okay? Sinasabi ng ilan na susulat lamang ako matapang, ngunit sa harapan na may walang magawa. Dapat malaman ng mga taong nagsasabi ng ganyan na kung ano ang sinasabi namin sa sulat, ngayong malayo kami ay siya rin namin gagawin kapag kaharap na ninyo kami. Okay? So, yung prinsipyo at titingnan natin, dahil ito sila Pablo ay itong mga apostol na to, yung mga naglilingkod sa Lord, ay inaakusahan ng mga maling paratang. Kumbaga, buti lang naman kayo kapag sa sulat, sabi ni Pablo, pero pagharapan, hindi naman yung mapanindigan. Ibig sabihin, sa prinsipyo nito, makikita natin yung isang simbahan, isang mangangaral, isang guro, sinisiraan yung isa, okay? At itinataas yung kanyang sarili. Sinisiraan itong isang grupong ito, na ganun daw siya, okay? Mamimera, ayun. So, tayo ay hindi po naninira, kundi inilalahad natin yung katotohanan. Pero yung paninira po, ibig sabihin, meron kang naninira ka na wala kang batayan, huwad na guro po yung mga taong yan. Pero kung totoo naman at sinasabi talaga na ganito yung ginagawa nitong mga ngaral na to, at kung may katotohanan yun, ay paniniwalaan ka. Pero kung wala naman, at naninira ka lamang doon sa mga nangangaral din na taliwas doon sa tinuturo mo, ay nagtatapon ka ng dumi. Tanong, may mga mangangaral bang ganyan, mga guro? Meron. Okay? Tapon ng basura sa iba. Alright? Ibig sabihin, itong mga to ay may mga hawak na Biblia yung mga yan. Pero sa halip na magturo ng katotohanan, nagtuturo ng mga paninira sa kanilang kapwa mangangaral. Nakuha niyo po?
Itong INC tumitira sa ang dating daan. Itong dating daan tumitira dito sa INC. Pag hindi naman nagko-crossover, tinitira itong RC. Alright? Tinitira itong ibang grupo ng relihiyon. Tinitira itong mga born again. So nagtatapon ng basura. Ibig sabihin, naninira. Yan ay tanda ng mga huwad na guro kapag naninira ka ng iba. Okay? Pero kung meron ka namang patunay na tama talaga yung claim mo na itong mga taong ito ay mga bulaang mga ngaral o talagang namemera lang, ay patunayan mo. Kaya lang, kung yan ang gagawin mong pagtuturo ng salita ng Diyos na maninira ka ng iba at itataas mo naman ang sarili mo, na akala mo naman ay napakabanal mo, ay nagkakamali ka rin. Magiging huwad na guro ka din yan, ang labas niya. Kasi yan ang mga katangian ng mga huwad na guro, yung naninira ng iba. Pumunta kayo sa mga internet, yung mga kilalang mga mangangaral, sinisiraan ng isang mangangaral. Okay? Ang dami niyan. Sa buong mundo, yung mga celebrity na mga preacher, tinitira nitong mga malilit na preacher. At meron diyang lahat ng mga mangangaral tinira na. Yung mga naglilingkod din sa Diyos yan. At may hawak din silang Biblia. Pero itong paspasan ng tira, lahat yata ng mga mangangaral sa mundo, ay inilista na niya na mga ito yung mga huwad na guro, false teachers. Tanong, kung meron bang maling na ituro ang isang guro, okay? At siya ay naniniwala sa sinasabi ng Biblia. Naniniwala siya sa banal na kasulatan. Pwede bang sabihin natin na siya ay huwad na guro kung nagkamali siya ng itinuro? Hello? Maari nagkamali siya pero hindi natin mapaparatang na siya ay bulaang o huwad na guro. Nagkamali lang siya, maaari. Pero ang huwad na guro ay talaga yung yung taliwas doon sa mabuting balita. Kung itinuturo mo na si Kristo ay hindi Diyos at tao lang siya, talagang yan, huwad na guro yan. Nakuha niyo po? Kaya nga, itong ating puntos na to na binabanggit mo, na yung nagtatapon ng dumi sa iba, ay pinalalabas mo na ikaw ay malinis. Ang tanong, sino bang malinis sa atin? Lahat tayo sa harapan ng Diyos ay makasalanan. Pero hanggat tayo po ay nakatungtong sa sinasabi ng banal na kasulatan at tinuturo natin kung ano ang sinasabi ng Biblia, what the Bible says, yun ang totoong guro. Tunay na guro. Okay? Pero kung ang tinuturo niyan ay taliwas na sa tinuturo ng Biblia, yun ang huwad na guro. Amen po. Ako po. At kumbaga, ikaw lang yung tama. Meron po niyang grupong ganyan eh. Ikaw lang ang tama, lahat ang daming mali. Lahat mali eh. Siya lang ang tama. At kala mo naman kung sinong napakatalino nang alam niya lahat ng bagay. Okay? Hindi po natin pwedeng i-claim na ikaw ang 100% na monopolize mong katotohanan, ikaw lang nagtuturo. Marami din naman nagtuturo ng tama. Kaya lang nagkakaroon sila ng mga pagkakamali doon sa mga aral nila kasi hindi pa ganap yung kanilang kaalaman. Ay hindi natin pwedeng paratangan ng mga huwad na guro yan. Nagkamali, pwede. Ang huwad na guro talagang pinaninindigan yung mga aral na taliwas sa inaaral tinuturo ng Biblia. Katulad ng yung hindi mo tanggapin na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ayan talaga ang mga huwad na guro. Nakuha niyo po? Kasi yun na lang pinaninindigan nila eh. Alright? Si Kristo ay propeta lang. Ano pa? Alright?
So, maraming aral sa mundo na dapat sinisiyasat natin base sa banal na kasulatan upang hindi tayo mailihis ng landas. Okay? Na, ikatlo, parang puputulin po natin to, ano po, kasi mahaba na po to at tayo po'y dadako na sa ating pananalangin. Ito, ikatlo na po to. Sabi dito, ang mga Juan na guro ay nagtuturo ng kanilang sariling doktrina. Doktrina nila yan, sarili nila, hindi doktrina ng Biblia. Okay? Sino po yung nagsuturo niyan? Ay, hindi po paninira to, no? Yung nagtuturo ng doktrina ng sarili nila. Halimbawa, na siya ay appointed son of God. Na hindi ka maliligtas kapag hindi ka dumaan ng dabang. Turo niya yan. Doktrina niya yan. Ang tanong, may katibayan pa Yes! Kasi nadinig po natin yan. Na ikine-claim niya na siya ang appointed son. Anong tawag natin niya? Huwad na guro po yan. May mga taong naniniwala? Meron! Bewitch nga kumbaga nasa lamang ka nakulang ng personalidad. Okay? Tingnan po sabi ni Jeremias dito. Ito, kinukuha po natin dito ay mga prinsipyo. Nangyari na kasi ito Subalit ganitong sagot ni Yahweh, pawang kasinungalingan ang sinasabi ng mga propetang yan. Yung mga propeta, natuturo din yan. Hindi ko sila sinugo, inutusan, o kinausap man. Imagine mo yan. Hindi ko sila sinugo, hindi ko sila inutusan, at hindi ko sila kinausap man. Ngayon sasabihin mo, ikaw ay appointed son of God, and my name will be your name, and His name, my name. Lalabas po dito sa prinsipyo ito, kinausap ka ba ng Diyos? Ang sinasabi ng propeta at ng Panginoon dito, hindi ko sila sinugo, hindi ko sila inutusan, at hindi ko sila kinausap. Ang mga pangitahing kanilang sinasabi sa inyo ay hindi galing sa akin, kundi pawang katang-isip lamang nila. Alright? Katang-isip lang nila yan Alright? Kaya nga yung appointed son, katang-isip lamang yan. Pag sinabi mong kinausap ka ng Diyos, itong propeta nagsasabi na, ilang libong taon nakalipas na to. Ang prinsipyo na yan. Hindi ko sila sinugo, hindi ko sila inutusan, at hindi ko rin sila kinausap. Ano daw kanilang pangitain? Katang-isip lamang nila. Kaya yung mga propeta nga, mga apostol na nagpapanggap, mga nangangata po yan. Nakukuha niyo po? Kaya huwad na guro ang labas niya. Alright? Mga anyang tupa yan. Pero yung kanilang mga binabanggit, doktrina nila. Hindi doktrina ng Biblia. Ngayon, ang tanong, bakit maraming naniniwala? Mga gullible nga po, ibig sabihin, madaling mauto. Bakit? Hindi nagbabasa ng Biblia at hindi nagsasaliksik, hindi nag-aaral. Okay? Kung nag-aaral ka ng banal na kasulatan, hindi ka madadaya. 3 beses po ako nagtuturo, linggo-linggo. Kung nakikinig po kayo, mapaalam tayo kung nakakaunawa tayo. Ito, si Jeremias na nagtuturo kung sino po itong mga huwad na guro ito. Sariling doktrina nila yan, hindi yan doktrina ng Biblia. Kasi katang-isip Right? Now, last na po ito. Ang mga huwad na guro ay lumalampas sa kautusan at ebanghelyo. Kumbaga, over na sila. Ibig sabihin, nilampasan pa nila yung
nakalagay sa Biblia at doon sa mabuting balita na itinuturo ni Kristo. Kaya nga lumalabas doon, kulang pa ang Biblia. Mali, maraming kulang eh. Meron pang mga pangyayari na hindi pa napadagdag. Okay? Yan yung po sabi ni Pablo dito. Kanina, banggit po natin itong unang Timoteo sa 5:7 naman. Ganyan. Ang layunin tagubiling ito ay kung magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa pusong dalisay. Malinis na budhi at tapat na pananampalataya. Verse 6. May ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nalulong saan? Sa walang kabuluhang pakikipagdebate. Nais nilang maging tagapagturo ng kautusan, gayong hindi naman nila nauunawaan ang kanilang sinasabi at ang kanilang ipinagpipilitang ituro. Lampas na eh. Ibig sabihin, ay aral na nila yan, turo na nila yan, sarili na nila yan. Okay? Ang tagapagturo ay nakakumpine lamang dun sa sinasabi ng Biblia. Kung ano ba ang sinasabi dito. Kapag narinig po ninyo yung katagang Thus saith the Lord, ang sabi ng Panginoon, yun na yung aral na dapat nating paniwalaan. Kasi ang Diyos na nagsasabi niyan eh. Pero minsan nagkakaroon ng tinatawag nating wrong interpretation. Maling pagsasalin. Maling pagpapaliwanag kasi hindi natumbok yung konteksto. Right? Kaya mayroong mga maling application ng salita ng Diyos. Kaya dapat ay susuriin natin kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanila. Dahil kung wala sa kanila Espiritu ng Diyos, ay talagang ano yan? Maraming ililigaw yan. Okay? Right? Alright, so much for that. Tutuloy po natin doon sa susunod na Wednesday. So number 5 po tayo. So 4 po lang yung natalakay natin. Alright. So paano ka makakalaya sa huwad na guro? Ano po natin application? Kasi kung kayo po ay nabewitch, nakulam o nagaway nitong mga huwad na guro, papaniwalain doon sa kanilang mga sariling aral at doktrina na hindi nasasaad sa Biblia, ay ito po ang ating gagawin. Magsimula tayo magbasa ng Biblia, mag-aral at magsaliksik ng banal na kasulatan. Wala nang ibang ligtas dito, sapagkat ikaw mismo ang magsasaliksik. Ngayon, kung hindi ka humahawak ng Biblia, hindi mo ito binabasa, hindi mo ito inaaral, hindi mo sinasaliksik, na malaki talaga ang problema mo kung ikaw ay Kristiyano na hindi ka nagbabasa. Kaya ikalawa, itakwil ang mga maling aral ng tao na hindi tinuro ng Biblia. Kung meron din ako na ituturo na hindi ayon sa Biblia, itakwil nyo, huwag nyo tanggapin. Ang tanggapin natin yung sinasabi ng Biblia dahil yun ang totoo. Yung opinion, mga palagay, kakaiba dun sa nasulat na. Kaya kung papipiliin kayo, anong mas matimbang ay yung nasusulat na kaysa dun sa opinion o palagay ng isang mangangaral. Palagay lang niya yun. Pero kung babalik ka sa banal sa kasulatan, yun ang dapat sundin. Ikatlo, ipamuhay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yun ang magpapalaya sa iyo. Right? So tandaan natin kung paano tayo lalaya katulad ng winika ng ating Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Walang pwedeng magbigay sa atin ng kapahingahan kundi si Jesucristo. Hindi po ang tao. Right? Mga karamdaman, may mga paghihirap tayo sa ating kalooban at damdamin. Ano man pong gawa ng tao ay hindi sapat. Pero kung lalapit tayo kay Jesus, doon tayo magkakaroon ng kaganapan. Sapagkat siya ang binubukalan ng kagalingan at kalayaan.
Gusto mo bang gumaling? Ay lumapit ka sa Kanya. Gusto mo bang lumaya? Lumapit ka sa Kanya. At kapag ginawa mo yan, magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Right? Kaya kung ang Panginoon ay nangungusap sa iyo sa gabing ito, na gusto mong gumaling at lumaya, katulad nung nabanggit natin kanina, kailangan mo si Kristong paniwalaan, sampalatayanan. Okay? At humingi ka ng tawad at magpatawad. Kung meron kang kasalanan ginawa, humingi ka ng tawad. Ayusin mo yung kasalanan mo sa iyong kapwa. Dahil kahit na anong panalangin mo, hindi ka lalait gagaling kung merong natitirang takot o guilt, kasalanan doon sa puso mo. Kinakailangan maging maayos yan bago ka lumaya. Dahil hanggat hindi mo inaayos yan, hindi mo ina-amend, walang freedom, walang kalayaan, walang kagalingan. Dahil ang tinitingnan ng Diyos lagi dito ay yung puso na kumikilala, humihingi ng tawad. Okay? At sa gayon, maranasan niya ang kalayaan kasi habang merong takot, guilt dun sa puso, ay nariyan ang demonyo sa puso mo naninirahan. Kinakailangan talagang isuko mo sa loob yan. Amen? Okay, tayo po yung mananalangin, ano? Ang pagaling at paglaya sa huwad na guro. Ito yung ating paksa ngayon. Okay? Kung sino man yung guro na inyong napakinggan na taliwas po sa Biblia, ang mga tinuturo, ay panahon na para yan ay itakwin. Okay? So, meron po tayong special prayer ngayon. Ipagpe-pray natin to si James Kabungay. Ano po? Pamangkin ni Janessa. Samahan ninyo ko ipanalangin siya kasi isang bagay dito, no? Bago tayo manalangin. Kaya kung nakikinig ka ngayon, James, ano? Gusto mong gumaling, gusto mong lumaya, katulad ng ating nabanggit, talagang lalapit ka sa Panginoon. At aaminin mo ang kasalanan mo. Aayusin mo yan. Kaya nga, kung meron kang nasaktan na tao, nalamangan, at talagang hingi ka ng tawad yan. Aayusin mo sarili mo, talagang pagpatawarin ka ng Panginoon. Hindi ka pwedeng magtago habang meron kang atraso sa iyong kapwa. Kailangan mong isuko sa Panginoon niya. At sa gayon, kikilos ang Diyos sa iyo. Okay? Mahirap mabuhay na merong inaalaga ang kasalanan sa puso na hindi naihingi ng tawad. Okay? So, pagpray natin po si James kung ang kanyang kalalagayan ngayon, may suko niya ang kanyang buhay sa Panginoon at tanggapin siya bilang tagapagligtas at ayusin yung kanyang suliranin, gagaling siya ayon sa ipinangako ng Diyos. Kasi maliban magkaroon ng pagsisisi, walang kagalingan. Okay? Naroon ang espiritu kasi nakapasok na nga. Yung espiritu ng trauma. Okay? At yung po mga nakikinig ngayon, kung kayo nakikinig, at yung mga aral na inyong napakinggan na taliwas sa banal na kasulatan, ay panahon na para tayo ay magsimulang magbasa ng Biblia. Itama natin yung mali aral. Yung mga napakinggan nating mga alamat, tradisyon, mga tao, na walang ibang dakila, kundi ang Diyos lang. Walang ibang pwedeng mapuno na tayo maging masaya kundi ang salita ng Diyos. Kaya ito po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagalat, kayo aking pagpapahinga. Kaya kung pagod na tayo, panahon na tayo lumapit sa Kanya. Alright, kung kayo po ay nakatunghay ngayon, at kung kayo may mga karamdaman, taas natin sa Panginoon, hawakan ninyo ang mga puso ninyo, dibdib nyo, and let us pray to the Lord. At itong prayer na to, pwede nyo banggitin sa panalangin,
At kung anumang karamdaman meron kayo, taas natin sa Lord at hingin natin ang kanyang kagalingan. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Okay, let's pray. Panginoon, patawarin mo po ako sa paniniwala sa mga huwad na guro. Alisin mo ang espiritu ng kabulaanan na aking natutunan sa kanya, bagkus ang salita ng Diyos ang aking maging gabay sa buhay. Tulungan mo akong maitama ang aking pamumuhay, ang aking pag-uugali na taliwas sa tamang pamantayan ng Biblia, sa pangalan ni Jesus. Punuin mo ako ng pag-ibig sa iyong mga salita, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patuloy po tayong manalangin. Ama naming Diyos, itinataas po namin sa iyo ang mga may karamdaman na inaalipin ng dyablo, pinahirapan ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Anumang karamdaman, I speak right now in Jesus' name. Iwanan mo ang taong ito na nagdadanas ng hirap, sakit, dahil sa karamdamang ito, inilagay mo sa kanya. In the mighty name of Jesus, I renounce you. Get out! In Jesus' name. Father, we pray, even in a distance, Lord, na kaya mo magpagaling ng mga taong na lumalapit sa iyo. Anumang uri ng karamdaman. Especially tonight, Lord, tinataas po namin sa ito si James, na may dinadanas na pagdurusa sa kanyang buhay. In Jesus' name, sinasaway kita kung anumang espiritu na nakapasok sa kanya. Espiritu ng trauma, get out in the mighty name of Jesus Christ. Inuutusan kita sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka sa kanya. Father, I pray na idali mo po ang kagalingan mo sa kanya sa pangalan ni Jesus. Nihiling ko, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang makapangyarihan mong pagkilos sa kanya. Bigyan mo siya ng kapayapaan, Panginoon. Ganun po rin ang aming mga tagapakinig. Anumang tali ng kaaway ng dyablo sa kanilang buhay, pinuputol na namin po. Lord, alam po namin, Panginoon, na sa kapangyarihan mo, ikaw lamang maaring magpagaling at magpalaya. Walang anumang gamot o anumang gawa ng tao na maaring makalunas sa karamdamang malibang ipahintulot mo. Father, we pray, ang iyo pong pagkilos, ang iyo pong pagdampi sa mga kapatid namin, sa aming mga tagapakinig na may karamdaman. Ikaw po magpagaling sa kanila, ikaw po magpalaya sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus Christ, Father God, we pray, let your healing flows in Jesus' name. And let the power of the Holy Spirit, and let your angel, Panginoon, na mag-ingat dito sa mga tao sa pangalan ni Jesus. Amin dinadalangin, Panginoon, ang iyong kahabagan, ang iyong kaawaan, ang iyong biyaya, ay dumali po sa aming mga kapatid. In the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito. Sapagkat iminulat mo kami, Panginoon, sa mga huwad na guro na dapat namin paniwalaan ay ang turo ng banal na kasulatan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Muli po, ang paggaling at paglaya every Wednesday, 7 p.m. So kayo po ay aking nangyayaan na mag-like, comment dito po sa aking YouTube channel. At kung kayo po ay nakaranas ng mga kagalingan o paglaya, you can encourage other by chat na salamat po, Pastor, sa panalangin. Ayan. So ang papuri para sa Diyos kung tayo po nakaranas ng kagalingan, kalayaan. Amen? Okay? So, see you on next Wednesday. God bless you. Hallelujah.